ako ng lilaga, patatas. Lagyan ko ng boiled banana. Tsaka sibuyas. And then, yung pata. Yan. So, gawin natin ngayon. Habang dinidefrost ko si pata. Lamig eh. 5 degrees ngayon dito sa New Zealand. Diyos ko po. Eh, maganda dahil 2 o'clock pa ang pasok ko. So, parang Dahil malamig ngayon, ako ng maayos. magluluto ako ng At ngayon, pork bulalo or pork nilaga. anuhin natin. Kasi pata yung gagawin ko. Kaya Kunti lang parang kasi bulalo na rin. Ngayon, nagluluto ako dahil malamig na rin dito sa New Zealand at masarap ang may sabaw. At dahil 2:00 pa naman ang pasok ko, kaya maaga pa naman. So, nagluto muna ako bago ako umalis para maaga yung dinner namin mag-asawa. Kaya samahan nyo ako. Magluluto ako ng pork nilaga. Let's go! Gusto ko kasi kumain bago ako umalis kasi para hindi na, although magmimerienda na lang ako dun sa trabaho, parang kasi minsan pag hindi ako nakakakain ng hard meal, bumabalita lang sa tumura ko. Minsan pa feel ko masakit ang sikmura ko. Update. Kaya kailangan talaga yung bitaw ka natin habang gumaganyan. Meron siyang na ano namumuli nag-grind. Plus kahit konti. Ayoko magkasakit. Sakit kasi bawat segundo, bawat minuto mahalaga. Kaya hindi tayo pwedeng magkasakit. Although meron akong asawa ako na nagsusuporta pero maabot ang sarili ko. Kailangan maano tayo ang ating handa tayo. Iba pa naman ako pag nagkakasakit. Pag nagkakasakit ako, tuloy-tuloy yan. At hindi kasi ako umiinom ng gamot. Herbal lang ng herbal. Ever since, mula nung bata pa ako, hindi ako umiinom ng gamot. Kaya nga noong, kasi sakitin ako nung
baby pa ako hanggang 6 years old, hindi ako uminom ng gamot. Ang ginawa ng doktor, parating injection. Hindi ako pinapayagan, pero mapilit ako. At the age of 8 years old, sumali ako sa hiking na bundok ang inaakyat namin doon sa nung elementary ako. Bundok ang hinahike namin. 3 barangay. In-stop over kami sa isang barangay ulit. Kasi nga, Girl Scout. Ayun. Nakasurvive naman ako. So, and then, pagdating 9 years old, sali ulit. So, malaya akong bata, hindi ako inaanuhan, hindi ako pinipigilan ng magulang ko. Yan, pwede na Punta natin na tayo sa ilagay pagluluto na share ko konti yung Mamoy. childhood memories ko. Lagyan na natin si Mamoy. Yan. Takpan. Lagyan natin ng asin. Yun lang. Sa totoo lang, wala akong nilalagay na na bitchin or magic sarap, wala. Yun lang. Pakuluan mo lang siya ng pakuluan hanggang sa mag-oily siya, yung baboy. Yan ang magpapasarap sa kanya. Yan. Hayaan na natin. There you go. Yan. Extracted lemon. Ito ang inilagay ko dito. Para medyo may konting asim siya. Ayan na. Nilagyan ko ng boiled banana at saka isang peraso lang ng siling labuyo para may konting anghang siya, at nilagyan ko ng lemon juice. Yung lemon yung extracted lemon instead of fresh lemon, kasi hindi ako bumibili ng fresh lemon dahil sa katagalan masisira yon. So, instead, yung extracted. Ganito yun. Ayan, nilagyan na natin ng repolyo para maano siya. Siyempre, pakuluan muna natin ulit. Lagyan natin ng konting pamintang powder. Ayan. At ayan, mag-early dinner kami kasi ako 2:00 ng hapon. Si Habi naman 5:00 ng hapon siya papasok sa trabaho. At brown rice, syempre ang kapares niya. Dahil yun ang masarap, si brown rice. At parisa ng nilagyan ko yan ng konting sili para you medyo cooked that maanghang. one. I thought you cooked the pork Ayun. and the... Oh, you cooked that as well? Mm. Oh, I see. Pero parang may comment si Habi regarding sa rice. Yung brown rice na yan. Ano kasi ang nabili ko na brown rice, long grain siya, pero iba ang lasa at saka dry siya pag naluto. So sabi niya mas maganda yung isa. Wala akong mahanap, yun lang. Kaya ayan, medyo dry siya. At sabi niya mas gusto daw niya yung rice sa Pilipinas, yung galing talaga sa Samar, yung tinatawag namin na Kalinayan rice. There you go. Organic rice yun na mahal. Yan ang pinakamahal na rice siguro sa buong It's nice, right? Pilipinas.
Kung mapapansin nyo, si Habi ay nakatapis ng blanket. Huwag na po kayong magtaka. Kasi malamig dito. Yun. Kaya nakatapis siya. Nice one. We could get that really nice rice that you can get in the Philippines. Wish we could get that here. No, we cannot have here. No, I know. I wish we could get it here. Yeah. At masarap nga naman doon sa summer ang rice na tinatawag namin na kalinayan rice. Mahal nga lang. It's not so tasty. This one? It doesn't taste that great. Hindi ko lang alam You like the kung other one? pwedeng magdala ng So, bigas it's with the other papunta dito sa New Zealand kahit 1 kilo, 2 kilo, hindi ko alam. Pero tatry ko magpapadala ako papunta dito. Kasi magandang rice talaga yon. Pero dito sa NZ, masarap yung brown rice, yung whole grain siya, hindi yung long grain. Yung whole grain, yung ibig sabihin yung butil niya is medyo bilog. Yun ang masarap. At pag sa nilagang baboy talaga, masarap talaga yung sapata. Kasi yung taba niya. Yun ang gusto namin. Lalo na si Habi, gustong gusto niya yan. Pero hinay-hinay lang. Hindi kami parati yan siguro minsan 2 beses sa isang buwan. Hindi parati. At pag nagluluto ako niyan, kaya maraming sabaw, umaabot pa si sabaw The one mga It's 4 nice, days. the fat of the... Inilalagay lang namin sa It's nice, fridge. the fat. Para kung gusto namin ng sabaw, iinitin lang. Kahit wala na yung laman, basta may sabaw, Okay, very okay na fresh. yun. Masarap ng kain namin kahit walang ulam. Minsan ginagawa namin yan. Hindi ibig sabihin inagkukuripot. Wala, gusto lang namin na kahit walang ulam, basta may sabaw, okay na. Si Habi wala namang pili. Lalo na pag sinabi niya na, anong kakainin natin? Kasi minsan, pag mga pagod na kaming dalawa, kung ano na lang nandyan, parati naman kaming sunod yan. Pag nagluto ako ng may sabaw, dinadamihan ko yan para meron kaming matira, ilalagay lang sa fridge. In Philippines, that's why there, if you can notice, the fat of the meat for pork, it's layer by layer the fat, because they are feeding leftover food, or unlike here, it should be, there's a system, right? It's factory farming here. Yeah. Kaya ang namin, medyo maingay pigs, I si think they feed kutsara at mainly barley. plato. Pero ako, pag kumakain ako, Barley's, walang meal. ingay yan. Kasi, sa totoo lang, na-training ako, o kaming lahat, na magkakapatid, na-training kami ng nanay namin, pag noong maliliit pa kami, na pag kumakain na gamit ang kutsara at tinidor, kailangan walang sound. Kasi, sasabihin daw, malalaman ng kapitbahay na ang pagkain nyo ay lugaw. Pag ganyan. Kaya na-train kami every time kami kumakain. Hindi kailangan dapat maingay. Hindi nilalapag yung kutsara doon sa plato. Yun. Kaya habang kumakain kami, sabayan nyo kami at kain tayo.
Pasensya na po. Concentrate lang kami sa sabaw. Kasi sabaw pa lang, ulam na. Kaya sarap na sarap kami. May halong kwentuhan, kung ano-anong kwento, habang ini-enjoy namin ang sabaw. Pagkatapos kumain, mag-ready na ako para sa trabaho. Pag alis ko ng trabaho, ang labas ko, nanghinayang ako magtawag ng Uber, kaya maaga pa naman. Lalakad Alas ako. 6:30 pa lang, so Lalakad ako, wala akong maglalakad na lang ako. Kasi ano naman, maliwanag. At habang naman naglalakad ako, napansin ko, palamig ng palamig. Malamig na pati skull ko. Parang nafe-feel ko malamig na masyado. Kaya nagpalit ako ng sombrero. Kasi meron ako isang sombrero. Kaya pinalitan ko. Walang sundo. Sa is alas 6 pa lang ngayon, no? Kaya mo wala nang mga tao. Sarado na yung mga business establishment. Siguro darating ako sa bahay mga ano, yan ang paligid ko. Madilim. Pero kere lang. Madilim. Ayan. Dito na ako. Sa bahay na ako. Gutom na. Kaya upo muna ang person.